Pagpasok pa lang ng tag-init, palaging sinasabi ng lola na mahalaga ang pag-aalaga sa lupa. Sabi niya, sa lupa nagsisimula ang lahat, ang buhay, ang pangarap, at ang pag-asa. Ako si Miguel, 11 taong gulang, at kasama ko ang pinsan kong si Lita, na 1 taon lang ang tanda sa akin. Sa tuwing bakasyon, pumupunta kami sa probinsya para tumulong sa mga gawain sa bukid. Dito kami natututo ng mga bagay na hindi namin natututunan sa eskwela. Isang umaga, habang naglalaro kami sa likod ng bahay, nakita namin ang isang luma at kalawangin na asarol. Para itong may misteryo. Sa tingin ko, may kwento ito na matagal nang nakalimutan. Sinubukan naming gamitin ito sa maliit na taniman ng gulay. Sa una, parang walang saysay ang ginagawa namin. Pero sabi ni Lita, kailangan lang ng kaunting tiyaga. Sa paglipas ng mga araw, nagkaroon ng kakaibang sigla ang lupa. Para bang may buhay na bumabalik dito. Habang tumatagal, nakikita namin ang unti-unting pagbabago sa mga pananim. Ang mga dahon ay nagiging mas malago at ang mga bunga ay mukhang mas ganap. Sabi ni Lola, maganda raw ang panahon para sa pagtatanim. Pero para sa amin ni Lita, parang may kakaibang nangyayari. Parang may lihim na hindi namin alam. Isang gabi, habang nagkukuwentuhan kami ni Lita sa ilalim ng mga bituin, biglang may narinig kaming ingay mula sa taniman. Para bang may taong naglalakad sa gitna ng mga tanim. Nagsimula kaming kabahan. Sino kaya ang nasa taniman sa ganitong oras? Tumingin ako kay Lita at kita ko sa kanyang mga mata ang takot. Pero mas nangingibabaw ang aming curiosity. Kailangan naming alamin kung ano ang nangyayari. Kinabukasan, maaga pa lang ay sinisilip na namin ang taniman. Wala kaming nakitang kakaiba maliban sa mga pananim na mas mukhang malusog kaysa dati. Para bang may nag-alaga sa mga ito habang kami natutulog. Napaisip kami kung ano nga ba ang misteryo sa likod ng taniman. Bawat hakbang namin palapit dito ay parang may bumabalot na kaba at pananabik. Sa mga sumunod na araw, napansin namin na mas mabilis ang paglaki ng mga pananim. Kahit pa hindi kami madalas magdilig, tila laging basa ang lupa. Nang tanungin namin si Lola, sinabi niyang baka itinatago ng lupa ang tunay nitong yaman. Ngunit para sa amin ni Lita, parang may mas malalim na dahilan. Isang araw, habang nagdidilig kami, biglang may narinig kaming boses mula sa likod ng mga tanim. Hindi ito boses ng tao, parang mas mabigat at mas malamig. Ang sabi ng boses, pag-aalaga ang susi sa lahat ng bagay. Pero hindi lahat ng sikreto ay dapat malaman. Napatingin kami sa isa't isa at kitang-kita ko ang takot at pagtataka sa mukha ni Lita. Ano nga ba ang lihim sa likod ng aming munting taniman? Sa bawat pag-aalaga namin, parang may bumabalik na alaala ng nakaraan. Pero bakit kami? Bakit ang lupa? Habang lumilipas ang mga araw, mas lumalalim ang misteryo at mas lalo naming nararamdaman ang kakaibang presensya sa paligid. Sa unang bahagi ng aming kwento, kami ng pinsan kong si Lino ay nagpasiyang magtanim sa bakuran ng aming lola. Sa kabila ng aming murang edad, sabik kaming matutunan kung paano mag-alaga ng mga tanim. Ang aming layunin ay makapag-ani ng mga bungang maaari naming ipagmalaki at ipakita sa aming mga magulang. Pagkalipas ng ilang linggo ng masusing pag-aalaga at pagtutok sa mga pananim, napansin naming unti-unti nang sumisibol ang mga buto. Ang mga munting dahon ay nagsimula nang magpakita sa ibabaw ng lupa. Isang umaga, habang kami ni Lino ay nagdidilig ng mga halaman, napansin namin ang kakaibang berdeng kulay ng mga dahon ng kamatis. Sariwa at makintab ang mga ito, tanda na maganda ang kanilang kalagayan. Alam mo, Lino, sabi ko habang pinupunasan ng pawis sa aking noo, parang ang ganda ng takbo ng mga tanim natin. Siguro, hindi na magtatagal ay makikita na natin ang mga bunga. Tumango si Lino, nakangiti habang abala sa pag-aalis ng mga damo na sumisiksik sa pagitan ng aming mga tanim. Oo, Nita,
tiyak na magiging masaya si Lola kapag nakuha na natin ang ani. Ngunit sa kabila ng aming kasiyahan, isang pagsubok ang dumating. Isang gabi, nagkaroon ng malakas na ulan na sinabayan pa ng hangin. Kinabukasan, nang bumaba kami sa bakuran, nakita namin ang ilang tanim na nakatihaya sa lupa. Ang ilan sa mga bunga ng kamatis ay nahulog at ang mga dahon ng talong ay medyo nagkupas dahil sa hampas ng hangin. Pakiramdam ko ay parang may kumurot sa aking puso. Lino, paano na ito? Ang dami sa kanila ang nasira. Sabi ko habang pinipilit na itayo ang ilang tanim. Hindi rin maikubli ni Lino ang lungkot sa kanyang mukha. Hindi tayo dapat sumuko, Nita. Siguro, kailangan lang natin silang alagaan ng mas mabuti ngayon. Sa kabila ng dagok na ito, nagpatuloy kami sa aming ginagawa. Mas lalo naming pinagbuti ang pag-aalaga sa mga tanim. Naglagay si Lino ng mga patpat na suporta para sa mga kamatis at nagpatulong kami kay Lola sa paglalagay ng abono na mas makakapagpalakas ng lupa. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti ring bumalik ang sigla ng aming mga tanim. Ang mga dahon ay muling nagpakita ng buhay at ang mga bulaklak ng talong ay nagsimulang mamukadkad. Muli kaming nakaramdam ng pag-asa. Isang umaga, habang nagdidilig ako, napansin kong may mga bagong bunga na nag-uumpisang lumaki. Lino, tingnan mo ito! Sigaw ko sabay turo sa mga bungang nagsisimulang magkulay pula. Lumapit si Lino, hindi maitago ang nangiti sa kanyang muka. Wow, hindi ako makapaniwala na nagawa natin ito, Nita. Wika niya habang hinahaplos ang mga dahon ng talong. Ngunit sa kabila ng kasiyahang iyon, may isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang araw, habang kami nag-aalaga ng mga tanim, napansin namin ang kakaibang galaw ng lupa. Parang may gumagalaw sa ilalim nito. Sa unay inisip naming baka isa lamang itong malaking uod o insekto. Ngunit nang humila si Lino ng isang tanim, bigla na lang bumuka ang lupa at lumitaw ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang lumang kahon ang umusbong mula sa ilalim ng lupa. Natatakpan ito ng kalawang at tila napakatagal nang nakabaon. Nagkatinginan kami ni Lino, pareho kaming naguguluhan at kinakabahan sa aming natuklasan. Ano kaya ang laman nito? Bulong ni Lino, kita sa kanyang mga mata ang pag-uusisa. Ako'y napalunok, hindi sigurado sa kung ano ang aming natuklasan. Siguro, dapat natin itong buksan? Suwestyon ko, bagamat may halong takot ang aking tinig. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik. Gamit ang aming mga kamay, dahan-dahan naming binuksan ang kahon. Sa loob nito ay may makapal na tela na tila bumalot sa isang bagay. Nang alisin namin ang tela, tumambad sa aming harapan ang isang makintab na bagay na tila gawa sa ginto. Hindi ko inaasahan na may ganito sa ilalim ng lupa. Sabi ni Lino, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ngunit bago pa man namin lubos na maunawaan ang kahalagahan ng aming natuklasan, narinig namin ang boses ni Lola mula sa bahay. Mga bata, tara na at kumain ng tanghalian. Nagkatinginan kami ni Lino, puno ng pagtataka at pananabik sa kung ano ang aming nadiskubre. Ano nga kaya ang kwento sa likod ng lumang kahon na ito? At ano ang dapat naming gawin sa natagpuang kayamanan? Ang tanong na ito ang magdadala sa amin sa susunod na kabanata ng aming kwento. Isang paglalakbay na puno ng hiwaga at mga bagong pagsubok. Ako si Lino at sa murang edad natutunan ko ang halaga ng tiyaga at pagmamalasakit sa kalikasan. Kasama ang pinsan kong si Maya, nagpunyagi kami sa pag-aalaga ng aming munting hardin sa likod ng bahay. Ang aming pananim ay naging saksi sa aming pagsisikap. Mula sa pagsibol ng mga unang dahon hanggang sa unti-unting pamumulaklak ng mga bulaklak. Ngayon, higit kailanman, malapit na ang panahon ng ani at ang aming mga puso ay puno ng pag-asa. Ngunit hindi namin inaasahan ang pagdating ng isang malakas na bagyo.
Sa kalagitnaan ng aming kasiyahan, biglang nagbabadya ang madilim na ulap sa kalangitan. Ang hangin ay pumapagaspas, tila naisliparin ang lahat ng aming pinaghirapan. Ako'y natakot, hindi ko alam kung paano namin mapoprotektahan ang aming hardin mula sa sakuna. May plano ka ba, Lino? Tanong ni Maya ng may pag-aalala habang nakatingin sa mga pananim na nagsisimula ng yumuko sa lakas ng hangin. Magsimula tayo sa paglalagay ng mga suporta sa paligid ng mga halaman. Sagot ko, pilit na ipinapakita ang tapang kahit na ang puso ko'y kinakabahan. Kailangan nating gumawa ng paraan. Agad kaming kumilos. Ginamit namin ang mga lumang kahoy na poste na nakita namin sa likod ng garahe ni tatay. Isa-isa naming itinayo ang mga ito sa paligid ng mga halaman, umaasang magkakaroon ng sapat na proteksyon. Sa kabila ng malakas na hangin at ulan, hindi kami tumigil. Ang aming mga kamay ay nangangalay na sa pagkapit at pagtali, ngunit hindi namin alintana. Alam namin na ang bawat segundo ay mahalaga. Sa gitna ng aming pagkilos, naramdaman ko ang pag-init ng luha sa aking mga mata. Hindi ko alam kung ito'y dulot ng ulan o ng aking takot sa pagkawala ng aming pinaghirapan. Ngunit sa kabila nito, naroon si Maya, palagi ang nagbibigay ng lakas at pag-asa. Kayang-kaya natin ito, Lino, wika niya. Sa kanyang mga mata ay naroon ang determinasyon na hindi ko maipaliwanag. Hindi tayo susuko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang bumuhos ang mas malakas na ulan. Ang lupa sa paligid ng mga halaman ay nagsimulang mag-alon at ang ilan sa mga suporta na itinayo namin ay bumagsak sa biglaan. Ang takot ay bumalot sa akin. Paano kung hindi sapat ang aming nagawa? Paano kung ang aming mga pananim ay masira ng tuluyan? Habang kami nasa gitna ng aming pagsisikap, biglang lumapit si tatay, may daladalang tarpaulin. Narito, mga anak, gamitin ninyo ito para sa dagdag na proteksyon. Sabi niya habang isinasabit ang tarpaulin sa paligid ng aming hardin. Nagpatuloy kami sa aming pag-aayos, ngayon ay may kasama ng tulong mula kay tatay. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa amin ng bagong pag-asa. Sa kanyang gabay, nagawa naming palakasin ang proteksyon para sa aming mga halaman. Sa bawat pag-uho ng ulan, naroon ang aming panalangin na sana'y maging sapat ang aming ginawa. Pagkalipas ng ilang oras, unti-unting humupa ang bagyo. Ang hangin ay nagpakalma, ang ulan ay tumila. Sa pagkakita namin sa paligid, ang aming mga pananim ay naroon pa rin, bagamat may ilang dahon na natanggal at mga bulaklak na bahagyang napinsala. Ngunit sa kabila ng lahat, ang aming hardin ay nakatayo pa rin, matibay tulad ng aming determinasyon. Ngunit hindi dito nagtatapos ang aming kwento. Habang kami nagpapahinga at nagbabalik tanaw sa mga nangyari, napansin namin ang kakaibang liwanag sa likod ng aming hardin. Isang malambot na sinag ng ilaw ang lumalabas mula sa ilalim ng lupa. Kami ni Maya ay nagkatinginan, puno ng pagtataka. Anong nangyayari, Lino? Tanong ni Maya. Ang kanyang tinig ay may halo ng takot at pananabik. Ano kaya ito? Sagot ko habang unti-unting lumalapit sa liwanag. Ang aming mga puso ay bumibilis sa tibok, hindi alam ang maaaring mangyari. Sa aming paglapit, natuklasan namin ang isang maliit na lagusan na tila lumabas mula sa ilalim ng lupa. Ang liwanag na nagmumula rito ay hindi pangkaraniwan, tila may dalang mensahe. Kami nagtaka, ano ang ibig sabihin ng liwanag na ito? Habang lumalalim ang gabi, kami nagpasya na ipagpaliban muna ang pag-aalam sa misteryo. Ngunit sa aming mga puso, naroon ang katanungan, ano ang lihim na dala ng liwanag na ito? Ano ang naghihintay sa amin sa likod ng hindi pangkaraniwang pangyayari? Sa pagusbong ng bagong umaga, ang aming hardin ay nanatili, matatag, puno ng pag-asa. Ngunit ang liwanag na iyon ay nananatili, tila isang paanyaya sa bagong yugto ng aming paglalakbay.
Sa aming isipan, ang tanong ay hindi lamang tungkol sa pag-ani, kundi rin sa pagkilala sa lihim ng kalikasan na nagbigay sa amin ng bagong pag-asa. Sa wakas, dumating ang araw na pinakahihintay namin, ang panahon ng pag-aani. Matapos ang mahaba at masigasig na buwan ng pag-aalaga sa aming mga pananim, hindi ko mapigilang makaramdam ng kakaibang saya at pananabik. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ang bawat butil ng pawis na tumulong mula sa aming mga noo ay may kapalit na tagumpay. Nasa likod bahay kami ni Ate Lira, pinagmamasdan ng malusog na tanim ng mga gulay na nagmistulang isang makulay na paleta ng kalikasan. Ate, hindi ko akalain na ganito pala kasarap ang pakiramdam. Sabi ko habang tinutulungan siya sa pag-aani ng mga kamatis na pulang-pula na sa kahinugan. Parang kahapon lang, mga buto pa lang ito. Oo nga kuya, parang kahapon lang, hindi mo alam ang pagkakaiba ng kamatis sa sili. Biro ni Ate Lira habang kami nagtatawanan. Ngunit sa gitna ng aming kasiyahan, napansin ko ang makulimlim na kalangitan. Mabilis ang pagtakbo ng mga ulap at tila may dala itong hindi magandang balita. Lumapit si tatay mula sa loob ng bahay, dala ang maliit na radyo na laging nakatapat sa kanyang tainga. Mga bata, mukhang may paparating na bagyo. Aniya, puno ng pag-aalala ang kanyang tinig. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Maari itong makasira sa ating mga tanim. Hindi ko alam kung paano nagbago ang pakiramdam ko at ang paligid sa isang iglap. Ang kaninang saya ay napalitan ng kaba at pag-aalala. Nagmamadali kaming kumilos, nag-aani ng maraming gulay, hanggat kaya namin bago pa dumating ang ulan. Ang bawat galaw ay tila isang karera laban sa oras, habang ang hangin ay lalong lumalakas. Habang abala kami sa pag-aani, hindi ko maiwasang mapaisip sa lahat ng hirap na pinuhunan namin para sa mga tanim na ito. Naalala ko ang init ng araw na nagbabaga sa aming likuran habang nagbubungkal ng lupa, ang malamig na hangin ng gabi na nagpatuyo sa aming mga pawis at ang mga pagkakataong kami na lungkot tuwing may tanim na hindi nabubuhay. Parang isang pelikula ang lahat, paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan sa gitna ng nagbabadyang panganib. Bilisan natin kuya, sigaw ni Ate Lira habang ang unang patak ng ulan ay bumagsak sa lupa. Nagpatuloy kami sa pag-aani kahit pa ang ulan ay unti-unting bumibigat. Sa bawat pagkapit ko sa mga gulay, nararamdaman ko ang lamig ng tubig na dumadaloy sa aking mga braso. Ang lupa ay nagiging putik sa ilalim ng aking mga paa, ngunit hindi kami nagpapigil. Ang bawat galaw ay puno ng pag-asa na sana hindi masira ng bagyo ang lahat ng aming pinaghirapan. Ngunit habang papatapos na kami, isang malakas na hangin ang dumaan, halos itumba kami. Ang mga pananim na hindi namin naabot ay tila sumasayaw sa hangin, ang ilan ay nasisira ng malakas na hampas. Sa gitna ng kaguluhan, biglang may narinig kaming kakaibang tunog. Isang tunog na hindi namin inaasahan, parang pagkalabog na galing sa likod ng bahay. Dali-dali kaming nagtungo roon, iniwan ang mga ani at sinundan ang tunog na tila nagmula sa may lumang bodega. Pagdating namin sa bodega, agad kong napansin ang isang bahagi ng bubong na gumagalaw. Tila may kung anong puwersa ang nagtatangkang bumukas dito. Ngunit hindi hangin ang nagdala ng tunog, may kung ano sa loob ng bodega. Nagkatinginan kami ni Ate Lira, parehong may kaba at pagtataka. Ano yon, kuya? Tanong ni Ate Lira, halatang takot na takot. Hindi ko alam ang isasagot. Sa kabila ng ingay ng ulan, naging napakatahimik ng paligid. Isang uri ng katahimikan na tila nagbabadya ng kung anumang hindi inaasahang mangyayari. Lumapit kami sa pinto ng bodega. Nanginginig ang aking mga kamay sa kaba habang dahan-dahan kong binuksan ito. Sa loob, madilim at halos wala kaming makita dahil sa ulan na patuloy na umaagos sa aming mga mata. Ngunit sa isang sulok, may aninong gumagalaw.
isang bagay na hindi namin inaasahan. Unti-unti itong lumapit sa amin at sa bawat hakbang ay parang tumitigil ang oras. At sa wakas, lumitaw ito sa liwanag ng kumukulog na kalangitan. Kung ano man ito, hindi kami handa sa aming natuklasan. Ang bodega, na akala namin ay walang laman kundi mga lumang kagamitan, ay may tagong kayamanan na hindi namin inaasahan. Ngunit sa likod ng bawat kayamanan, may kwento ng panganib na hindi namin kayang ipaliwanag. Ano nga ba ang lihim na natuklasan namin? Sa gitna ng bagyong nagbabadya, ang aming bukas ay tila nakabitin sa isang manipis na sinulid. Sa pag-alis namin sa bodega, dala ang bigat ng aming natuklasan. Alam kong ang pag-aalaga sa pananim ay hindi lamang tungkol sa kasipagan at tiyaga, kundi tungkol din sa pagtuklas ng mga lihim na hindi mo inaasahan. Ako si Amihan, ang mas nakatatandang pinsan sa aming dalawa. Simulat sa pool, ako na ang mas responsable. Si Darek, bagamat mas bata ng 2 taon, ay puno ng sigla at mahilig magtanong. Lagi niyang sinasabi, Ate Amihan, ano kaya ang itsura ng mga bunga kapag hinog na? Masarap kaya ang lasa nila? Sa tuwing naririnig ko iyon, napapailing na lang ako pero hindi ko maiwasang mapangiti. Ang kanyang kuryosidad ang nagbibigay kulay sa aming munting proyekto. Sa 5 buwan naming pag-aalaga sa aming tanim, natutunan namin ang halaga ng tiyaga. Araw-araw, sinisigurado naming maayos ang mga dahon ng aming mga halaman, walang peste at sapat ang tubig. Walang nakakaligta ang araw kahit pa umuulan o tirik ang araw. Mula sa mga punla, unti-unti naming nakitang lumago ang mga ito. Nagkaroon ng mga sanga at dahon hanggang sa namulaklak ang mga tanim. Ang saya namin noon, parang nanalo kami sa paligsahan. Pero sa kabila ng aming kasiyahan, alam kong may mga hamon pang darating. At dumating na nga ang hamon. Isang araw, habang abala kami sa pagdidilig, napansin naming dumilim ang langit. Biglang bumugso ang hangin at naramdaman namin ang malamig na dampi nito sa aming balat. Ate, darating na yata ang bagyo, sabi ni Darek habang nakatingala sa nagbabantaang ulap. Tumango ako, ramdam ang kaba sa puso ko. Hindi pa kami nakakaranas ng ganitong klaseng peligro sa aming munting taniman. Sa kabila ng balita sa radyo tungkol sa paparating na bagyo, nagdesisyon kami na maglagi sa kubo malapit sa aming tanim upang masigurong protektado ang mga halaman. Habang lumalakas ang hangin, tumungo kami sa taniman upang ikabit ang mga lubid at pako na nagsisilbing suporta sa mga sanga. Ang mga halaman ay parang mga batang inaalagaan namin. Kailangang siguruhin naming ligtas sila. Amihan, kaya ba natin to? Tanong ni Darek habang hinihigpitan ng lubid sa isang puno ng talong. Kahit hindi ako sigurado, ngumiti ako at sinabing, Kaya natin Darek, basta huwag kang bibitaw. Sa mga oras na iyon, bumuhos ang malakas na ulan. Ang kubo namin ay nagsilbing pansamantalang kanlungan habang pinapanood namin ang bagyo. Ang tubig sa lupa ay mabilis na tumataas at ang hangin ay parang mga kamay na hinahampas ang aming mga tanim. Ang mga dahon ay yumuko sa lakas ng hangin at ang mga sanga ay tila nagmamakaawang huwag mabali. Ang puso ko ay parang pinipiga sa bawat hampas ng bagyo. Hindi ko alam kung kakayanin ng aming mga tanim ang ganitong pagsubok. Amihan, paano kung magiba ang lahat? Paano kung wala tayong maani? Tanong ni Darek nang may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Ang totoo, may bahagi sa akin na natatakot din. Pero bilang nakatatanda, kailangan kong magpakita ng lakas. Ang mahalaga, Darek, ginawa natin ang lahat ng kaya natin. Ang tanim ay parang buhay. Hindi natin kontrolado ang lahat, pero kailangan nating magtiwala na makakabangon sila. Sa gitna ng ulan, napansin ko ang isang kakaibang bagay. Sa isang sulok ng taniman, may isang maliit na halaman na tila hindi natitinag.
Ang mga dahon nito ay hindi yumuko tulad ng iba, at ang mga sanga nito ay nanatiling matatag sa kabila ng hampas ng hangin. Darek, tingnan mo iyon, sigaw ko habang tinuturo ang halaman. Parang milagro, hindi man lang ito naapektuhan ng bagyo. Agad kaming lumapit sa halaman. Sa kabila ng putik at buhos ng ulan, napansin naming may bunga na ito. Hindi pa hinog, pero malapit na. Ang tanim na iyon ay ang unang pula na itinanim namin noong unang araw ng proyekto. Hindi ba't ito ang unang tanim natin, ate? Tanong ni Derek, nakitang-kita ang pagtataka at tuwa sa kanyang mga mata. Tumango ako. Oo, ito nga ang una, at sa kabila ng lahat, ito ang unang nagpakita ng bunga. Ngunit bago pa man namin mapag-isipan ng husto ang kahulugan ng nakita namin, biglang dumagundong ang langit. Isang malakas na kidlat ang gumuhit sa kalangitan, kasunod ang nakakabinging kulog. Napatingin kami sa paligid. Ang tubig sa lupa ay mabilis na tumataas at ang hangin ay lalong lumalakas. Ate, kailangan na nating umalis, sigaw ni Derek na ngayon ay halata ang takot. Ngunit hindi ko magawang iwanan ng taniman. Ang mga tanim na iyon ay parang mga anak namin at ang ideya na iwan sila sa ganitong sitwasyon ay parang isang malaking kasalanan. Derek, sandali lang. Kailangan nating siguruhing maayos ang proteksiyon ng mga tanim. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit bago pa kami makagalaw, isang malakas na hangin ang dumaan at naramdaman ko ang pagyuko ng kubo. Ang kahoy na bubong ay tila hinipan ng hangin at ang putik ay nagsimulang magpalubog sa aming mga paa. Amihan, ano na? Sigaw ni Derek habang hinawakan ang aking kamay. Sa gitna ng kaguluhan, napatingin kami sa tanim na hindi natitinag. Ang tanim na iyon, ang unang bunga namin, na natiling matatag. Pero ang paligid nito, unti-unting nilalamon ng tubig. At doon ko napagtanto ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang tanim na iyon ay tila may kakaibang lakas. Parang may dahilan kung bakit hindi ito natitinag. Pero bakit? Ano ang meron dito? Sa kabila ng lahat, hindi ko magawang iwan ito. Pero kakayanin ba naming manatili sa lugar na ito habang ang bagyo ay patuloy na nagngangalit? Sa puntong iyon, tumingin si Derek sa akin at sinabi niya ang mga salitang hindi ko inaasahan. Ate, baka ang tanim na iyan ang sagot. Pero paano kung hindi lang tayo ang nag-aalaga dito? Ako si Miguel at sa bawat araw na lumilipas, tila mas tumitindi ang hamon ng pagbabantay sa aming pananim. Ang init ng araw ay tila nagiging mas mabigat sa mga balikat ko at ang lupa na dati malambot at madaling bungkalin, ngayon ay nagmimistulang bato na sa tigas. Ngunit hindi kami sumusuko. Ako at ang pinsan kong si Elena ay patuloy na nagsisikap. Naniniwalang ang bawat pawis, bawat pagod ay magbubunga ng maganda. Bagamat bata pa kami, ang aming desisyon na mag-alaga ng pananim ay hindi basta laro o pansariling libangan. Nangako kami sa aming mga magulang na aalagaan namin ito para makatulong sa pang-araw-araw na gastusin. Ang aming taniman ay simpleng espasyo sa likod ng bahay ni na Elena, isang maliit na bahagi ng lupa na puno ng potensyal. Tanaw namin ang mga punla ng talong, kamatis at petchay na halos sabay-sabay naming itinanim sa unang araw ng aming proyekto. Ngunit ngayong nasa ikalawang buwan na kami, napansin namin ang isang problema. Ang mga dahon ng petchay ay tila nababansot. Ang talong, na una naming inasahan na siyang pinakamabilis lumaki, ay parang natigil sa pag-usbong. Ang kamatis naman, bagamat may ilang bunga na, ay tila madaling inaabot ng peste. Sa kabila ng aming pagsisikap, parang may kulang. Isang umaga, habang nagdidilig kami, napansin ni Elena ang isang matandang lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Pinagmamasdan kami. May suot siyang kupas na sombrero at nakasandal sa isang lumang asarol. Hindi namin siya kilala, ngunit may kakaiba sa kanyang presensya. Parang alam niya ang lahat ng nangyayari sa lupa,
sa hangin at sa aming mga pananim. Parang matagal ka nang nagmamasid, kuya, sabi ni Elena habang nilapitan siya. Ako naman ay nanatiling tahimik, pinakikiramdaman ang kilos ng matanda. Ngumiti siya sa amin, ngunit ang nangiti niya ay tila may bahid ng misteryo. Mahusay ang ginagawa niyo, aniya, pero may mga bagay na hindi ninyo pa naiintindihan tungkol sa lupa. Nagkatinginan kami ni Elena, parehong nalilito ngunit interesado sa sasabihin niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko, inaalagaan niyo ang pananim pero hindi niyo binibigyan ng buhay ang lupa. Ang lupa, mga bata, ay parang tao rin. Kailangan nito ng sustansya, pahinga at tamang pag-aalaga. Kung gusto niyong magtagumpay, kailangan niyo siyang kausapin at pakinggan. Natawa si Elena sa sinabi ng matanda. Kaibigan, hindi po nagsasalita ang lupa. Ngunit hindi siya pinansin ng matanda. Sa halip, lumapit siya sa aming taniman, hinawakan ang isang bungang kamatis at tila may binulong rito. Pagkatapos kinuha niya ang kanyang asarol at maingat na binungkal ang lupa sa tabi ng pechay. Sa ilalim ng lupa, tumambad ang mga ugat na tila tuyong-tuyo na. Subukan niyong maglagay ng mas maraming pataba at huwag niyong kalimutang magdasal sa bawat tanim. Aniya. Ang panalangin, mga bata, ay hindi lang para sa tao. Para rin yan sa kalikasan. Bagamat kakaiba ang kanyang mga payo, sinunod namin ito. Naghahanap kami ng organic na pataba sa palengke at bawat umaga naglalaan kami ng ilang minuto para mag-alay ng panalangin sa aming taniman. Kahit si Elena na laging pabirong nagsasabi na pangarap lang ang magtanim, ay tila naging seryoso sa ginagawa namin. Sa loob ng ilang linggo, napansin namin ang unti-unting pagbabago. Ang mga dahon ng pechay ay naging mas luntian. Ang talong ay nagkaroon ng bagong usbong at ang mga bunga ng kamatis ay mas naging matibay at malaki. Ang matanda, bagamat hindi na muling nagpakita, ay tila iniwan sa amin ang isang mahalagang aral. Ang lupa ay buhay at ito'y kailangang alagaan ng may pagmamahal. Ngunit hindi nagtatapos doon ang aming kwento. Isang gabi, habang nagbibilang kami ng mga ani, napansin ni Elena ang isang kakaibang bagay. Sa tabi ng taniman, kung saan dati tuyo ang lupa, may tumubong isang halaman na hindi namin itinanim. Ang mga dahon nito ay kulay ginto at ang bunga na hugis bilog ay kumikinang sa dilim. Miguel, ano yan? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Nilapitan ko ang halaman, ngunit bago ko pa ito mahawakan, naramdaman ko ang malamig na hangin sa paligid. Parang bigla na lang bumigat ang pakiramdam ko at may narinig akong bulong, isang boses na hindi ko maipaliwanag. Ang ani na ito ay isang pangako, sabi ng boses. Alagaan niyo ito ng mas maingat kaysa sa iba. Sa tamang panahon, malalaman niyo ang kapangyarihan nito. Hindi ko alam kung ako lang ang nakarinig, ngunit nang tumingin ako kay Elena, napansin kong nanlaki ang kanyang mga mata. Tila narinig rin niya ang parehong boses. Nagkatinginan kami, parehong hindi makapagsalita. Ano ang halaman na ito? Bakit ito biglang tumubo dito? At ano ang ibig sabihin ng pangakong binanggit ng mahiwagang boses? Ang gabi ay tila mas naging madilim at ang halaman ay patuloy na kumikinang. Sa kabila ng aming tagumpay sa taniman, naramdaman kong ito'y simula pa lamang ng mas malaking hamon, isang hamon na hindi namin inaasahan. Ang sikat ng araw ay parang maligamgam na yakap sa aming balat habang binabagtas namin ni Kuya Miko ang makipot na daan patungo sa taniman. Ang hangin ay puno ng amoy ng lupa at sariwang damo. Sa wakas, dumating na ang araw na pinakahihintay namin, ang anihan. 2 buwan naming inalagaan ang aming pananim. Araw-araw namin itong dinidiligan, tinatanggalan ng damo at binabantayan laban sa mga hayop na mahilig kumain ng dahon. Pakiramdam ko,
Parang inalagaan namin ng isang bagong buhay, isang bagay na nagmula sa maliit na buto hanggang sa maging malalaking halaman na puno ng bunga. Ako si Tonton, 10 taong gulang, at si Kuya Miko, 12. Magpinsan kami na parang magkapatid na rin dahil sabay kaming lumaki sa bahay ng aming lola sa probinsya. Ang taniman sa likod ng bahay ang naging proyekto namin ngayong bakasyon. Hindi ko akalain na ang simpleng pagtatanim ay magdadala ng maraming aral sa buhay. Pag-aaral ng tiyaga, pagpapahalaga sa kalikasan, at pag-unawa sa kung paano lumalaki ang mga bagay ng dahan-dahan. Pero sa araw na ito, may kakaibang nararamdaman ako. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may nangangalabit sa isipan ko. Parang may kakaibang mangyayari. Pagdating sa taniman, halos hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Ang mga bunga ng aming tanim na kamote, talong at kalabasa ay napakalaki. Ang mga dahon ay sariwa at malasutla at ang mga bunga ay tila tumitibok sa sigla. Parang nanalo kami sa isang paligsahan pero hindi sa karera kundi sa tiyaga. Ang saya sa mukha ni Kuya Miko ay hindi maipinta. Hindi kami nagsayang ng oras, sinimulan na namin ang pag-aani. Ang dami, Tonton, ang dami nating makukuha. Sigurado akong matutuwa si Lola. Masiglang sabi ni Kuya Miko habang maingat niyang inilalagay ang mga kalabasa sa basket. Parang hindi ko akalain na ganito kahusay ang tanim natin. Sulit ang pagod. Tumango ako at ngumiti pero habang patuloy kaming nag-aani, napansin ko ang isang bahagi ng lupa na kakaiba. Sa gilid ng taniman, malapit sa isang puno ng mangga, may isang piraso ng lupa na tila gumagalaw. Hindi ko alam kung anong meron, pero parang may bumubulong sa akin na maghukay doon. Hindi ko agad sinabi kay Kuya Miko. Sa halip, kumuha ako ng maliit na pala at sinimulang hukayin ang lupa ng palihim. Habang hinuhukay ko ang lupa, unti-unti akong nakaramdam ng kaba. Ang lupa ay hindi ordinaryo. Mas madilim ang kulay nito at tila mas basa kaysa sa ibang bahagi ng taniman. Nang medyo malalim na ang hukay, may tumambad sa akin. Isang kahoy na kahon na may mga ukit na hindi ko maunawaan. Lumang-luma na ito, tila napakatagal nang nakabaon sa lupa. Kuya Miko, tingnan mo ito. Sigaw ko, hindi na napigilang ibahagi ang aking nadiskubre. Agad siyang lumapit, bitbit ang basket na puno ng ani. Nang makita niya ang kahon, nanlaki ang kanyang mga mata. Ano yan, Tonton? Saan mo nakuha yan? Sa ilalim ng lupa, doon sa gilid ng taniman. Parang may kung anong kakaiba rito. Sagot ko habang pinalis ang mga natitirang lupa sa ibabaw ng kahon. Maingat naming binuksan ang kahon. Ang laman nito ay hindi inaasahan. May mga lumang papel na tila mapa, isang maliit na bote na may likidong kulay ginto, at isang piraso ng bato na kumikinang sa sikat ng araw. Hindi ko alam kung anong meron sa mga bagay na iyon, pero ramdam ko na mahalaga ang mga ito. Ang mapa ay tila nagpapakita ng direksyon patungo sa isang lugar na hindi namin alam. Ang bote naman parang may alingas-ngas ng mahika. Ang bato ay napakaganda, parang may sariling liwanag. Parang kayamanan ito, Tonton, sabi ni Kuya Miko, halos pabulong. Pero bakit nasa ilalim ng lupa? Sino ang nagbaon nito? At ano ang ibig sabihin ng mapa? Hindi ko alam ang sagot, pero sa oras na iyon, naramdaman kong hindi lang simpleng taniman ang aming inalagaan. Parang may mas malalim na kwento ang lupa na pinagkunan namin ng aming ani. Napatingin kami sa isa't isa, parehong nagtataka at nababalot ng kaba. Ang tanong ay hindi kung ano ang gagawin namin sa mga natagpuan, kundi kung ano ang kahulugan ng mga ito. Ang araw ng anihan na akala namin ay magiging masaya at payapa ay biglang napuno ng misteryo. Kuya, sa tingin mo, dapat ba nating sabihin kay Lola ang tungkol dito? Tanong ko, halos pabulong. Paano kung hindi dapat malaman ng iba?
Paano kung tayo lang ang dapat makaalam nito? Sagot niya, seryoso ang tono. Hindi ko alam kung ano ang tama. Pero bago pa man kami magdesisyon, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likuran ng puno ng mangga. Parang may tao, parang may nagmamasid. Tonton, may tao, bulong ni Kuya Miko, sabay hawak sa aking braso. Napalingon kami pareho pero wala kaming nakita. Ang paligid ay tahimik, maliban sa tunog ng hangin na umiihip sa mga dahon. Ngunit ang pakiramdam ng kaba ay hindi nawala. Parang may mga mata na nakatingin sa amin, nagmamasid sa aming bawat galaw. Huwag mo munang ibabalik ang kahon sa lupa, sabi ni Kuya Miko, halos pabulong, habang maingat niyang isinara ang kahon. Sa tingin ko, kailangan nating alamin kung ano ang ibig sabihin nito, pero kailangan nating mag-ingat. Sa araw na akala namin ay magtatapos sa ani, nagsimula ang isang bagong kabanata, isang misteryong nakabaon sa lupa, ay isang lihim na tila may bantay. Hindi ko akalain na sa aming murang edad ay matututo kami ng napakaraming bagay mula sa simpleng gawain ng pagtatanim. Ako si Lino at kasama ang pinsan kong si Maring, kami nagdesisyon na alagaan ang munting taniman sa likod ng bahay ng lola. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unti naming nakikita ang bunga ng aming pagtitiyaga at pag-aalaga sa mga halaman. Nagsimula ang lahat bilang isang proyekto sa paaralan, isang gawain na nangangailangan ng pagsisikap at dedikasyon. Sa bawat araw na lumilipas, kami ay mas naging masigasig. Hindi lamang dahil sa kinakailangan, kundi dahil sa damdamin ng kasiyahan na dulot ng pag-unlad ng mga halaman. Sa aming tuwing pagbisita sa likod bahay, ang mga maliit na binhi na aming itinanim ay unti-unting lumalago, nagiging mga tangkay at naglalabas ng mga dahon. Ang araw ay tila mas maliwanag, ang hangin ay mas sariwa at ang lupa ay mas mabango tuwing kami nagbabalik tanaw sa aming ginawang pag-aalaga. Si Maring ay laging masigla, palaging may ngiti sa kanyang mga labi, habang inaalam kung paano mas mapapabuti ang aming taniman. Lino, tingnan mo ang mga bulaklak ng kamatis, ang gaganda. Ang sabi niya sa akin isang umaga habang nakaluhod sa tabi ng mga tanim. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya, isang liwanag na tila nagpapalakas sa akin upang mas lalo pang magpatuloy. Ngunit sa likod ng mga ngiti at saya ay may mga pagsubok din kaming hinarap. Dumating ang panahon ng tag-ulan at ang lupa ay nagiging maputik. Ang aming mga tanim ay tila nakikipag-agawan sa tubig upang manatiling nakatayo. Ang mga dahon ay nalalanta at ang ilan sa mga sanga ay nabali sa lakas ng hangin. Kaya ba natin ito, Lino? Tanong ni Maring na may bahagyang pag-ialala sa kanyang boses. Kaya natin, Maring. Hindi tayo susuko. Ang tugon ko, bagamat may agam-agam sa aking kalooban. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi kami bumitiw. Araw-araw, kahit pa man bumuhos ang ulan, kami bumibisita sa taniman. Ginawa namin ang lahat upang mapanatiling buo ang aming mga tanim. Nagtayo kami ng mga pananggalang labas sa hangin at ulan at siniguro naming ang lupa ay hindi lubusang matabunan ng tubig. Ang aming pagtutulungan ay nagbunga ng pag-asa at ang pagkakaisa namin ay nagbigay lakas upang harapin ang anumang pagsubok. Isang umaga, habang nagkakape si Lola sa veranda, lumapit siya sa amin. Napakagaling ninyong mag-alaga ng tanim, Lino at Maring. Ipinagmamalaki ko kayo, ang sabi niya habang tinitingnan ang mga bunga ng aming sipag. Ang kanyang mga salita ay parang musika sa aming pandinig. Naramdaman namin ang init ng kanyang pagmamahal at suporta. Lumipas ang mga buwan at dumating ang oras ng pag-ani. Ang aming mga tanim ay may abong at kami ay halos hindi makapaniwala sa dami ng bunga na aming naani. Ang mga basket na aming dala ay puno ng sari-saring gulay, prutas at bulaklak. Ang pakiramdam na dala ng lahat ng aming hirap at pagod ay hindi matutumbasan ng kahit ano.
Sa wakas, ang aming taniman ay nagbigay ng bunga, hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi pati sa aming mga puso. Ngunit sa gitna ng aming kasiyahan, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Habang kami nag-aayos ng mga bunga sa mesa, napansin ni Maring ang isang kakaibang anyo sa isa sa mga basket. Lino, tingnan mo ito, ang sabi niya habang tinuturo ang isang halamang may hindi pangkaraniwang hugis at kulay. Ang prutas ay tila may mga ukit na hindi namin nakita noon. Ano kaya ito? Tanong ko habang masusing tinitignan ang prutas. Sa aming pag-uusisa, napagtanto namin na ang prutas ay may kakaibang amoy. Hindi ito tulad ng ibang mga bunga na aming naani. Ang amoy ay tila lumalalim habang ito'y nakatambay sa mesa. Si Lola ay lumapit sa amin at siya rin ay nagulat sa aming natuklasan. Iyan ay hindi pangkaraniwang prutas, ang sabi niya habang sinusuri ito. Ngunit mag-ingat kayo, hindi lahat ng kakaiba ay dapat ipagwalang bahala. Sa kabila ng babala ni Lola, kami ni Maring ay naging mas interesado sa prutas. Ano kaya ang lihim na taglay nito? Sa aming murang isipan, ang aming kuryosidad ay naging mas matindi. Sa susunod na araw, nagdesisyon kami na alamin ang tungkol sa kakaibang prutas na ito. Ngunit sa aming pagsisiyasat, isang misteryo ang bumungad sa amin, isang lihim na hindi namin inaasahan, isang bagay na maaaring magbago sa lahat. Ano ang kahulugan ng aming natuklasan? At ano ang mangyayari sa amin pagkatapos nito? Ang aming taniman na naging simbolo ng aming pagtutulungan at tagumpay ay ngayon nagbukas ng bagong kabanata, isang paglalakbay na puno ng misteryo at katanungan. Sa paglalim ng gabi, habang ang hangin ay malamig at tahimik, kami ni Maring ay nag-isip kung paano haharapin ang bagong hamon na ito. Ang aming pag-aasam sa tagumpay ay tila nagbigay daan sa isang bagong pagsubok, isang hindi namin inaasahan ngunit handa naming harapin. Nagsisimula na ang umaga sa aming munting baryo at ang sinag ng araw ay unti-unting bumababa mula sa kabundukan. Kami ni Talia, ang pinsan kong kasing edad ko, ay nakaupo sa ilalim ng punong mangga sa likod ng bahay nila. Nakatingin kami sa aming taniman na ilang buwan na naming inaalagaan. Sa bawat hakbang ng paglaki ng aming mga pananim, dama namin ang pagod at saya ng bawat umaga na ginugugol namin dito. Alam mo, Mateo, simula ni Talia habang nagmamasid sa mga luntiang dahon ng mga tanim namin, hindi ko akalaing ganito pala kasayang mag-alaga ng pananim. Parang bawat dahon ay may kwento. Ngumiti ako sa kanya. Totoo nga, ang bawat pag-usbong ng halaman ay parang isang bagong kabanata sa aming kwento. Nagsimula kami sa maliliit na buto na tila walang buhay. Ngunit sa paglipas ng mga araw, unti-unting nagkakulay at hugis ang aming mga tanim. Isang patunay na ang tiyaga ay may kapalit na ganda. Nang umagang iyon, habang abala kami sa pagdidilig, napansin naming tila may kakaibang anyo ang isa sa aming mga tanim na kamatis. Ang bunga nito ay mas malaki kaysa sa inaasahan namin, halos kasing laki ng isang bola ng tenis. Hindi kami makapaniwala sa aming nakikita, kaya't agad naming tinawag si Lola Ines, ang matandang tagapayo namin pagdating sa pagsasaka. Abay kahanga-hanga ito, bulalas ni Lola Ines pagdating niya at makita ang aming tanim. Bihira ang ganitong bunga sa kamatis. Siguro'y mabuting tingnan kung may kakaibang nangyari sa lupa o sa paligid. Napaisip kami ni Talia, sa tuwing may kakaibang nangyayari sa taniman, palagi itong may kasamang misteryo o aral. Ipinasiya namin na suriin ang paligid ng aming tanim. Sa aming pagsusuri, napansin namin ang ilang bagong bakas ng paa sa lupa, tila mula sa isang tao o hayop. Mateo, hindi ba't parang may bumisita dito? Tanong ni Talia habang sinusuri ang mga bakas ng paa. Hindi kaya may kinalaman ito sa aming kamatis? Nagkasundong mag-usisa pa.
Sinundan namin ang mga bakas hanggang sa gilid ng aming taniman at doon namin natuklasan ang isang maliit na kahon na tila iniwan ng isang tao. May mga lumang papel sa loob na may mga nakasulat na tala. Sa pagbabasa namin, nalaman namin na ito'y mga tala tungkol sa mga eksperimento sa pagtatanim na isinagawa ng isang dating magsasaka sa baryo. Mateo, tingnan mo ito, sabi ni Talia habang nagbabasa. May mga tala dito tungkol sa mga natural na paraan ng pagpapalago ng mga kamatis. Posible kaya na ang mga teknik na ito ang dahilan kung bakit ganoon kalaki ang bunga natin? Habang mas lalo naming binabasa ang mga papel, natuklasan namin ang pangalan ng magsasaka. Mang Isko, ang matandang magsasaka na dating nakatira sa aming baryo. Lagi siyang kinikilala sa kanyang mga hindi pangkaraniwang tanim, ngunit matagal na siyang nawala at hindi na namin siya nakita simula nang kami bata pa. Ano kaya ang nangyari kay Mang Isko? Tanong ko, puno ng pagtataka. Mateo, narinig ko dati kay Lola Ines na umalis si Mang Isko para sa isang mas malaking sakahan sa ibang bayan. Baka bumalik siya at iniwan ito bilang isang regalo. Sagot ni Talia, ngunit halata ang pag-alinlangan sa kanyang boses. Sa aming pag-uusap, bigla kaming nakakarinig ng kaluskos sa likuran ng taniman. Dahan-dahan kaming lumingon at tumambad sa amin ang isang matandang lalaki na nakasuot ng lumang sombrero. Ang kanyang mukha ay puno ng nangiti, ngunit may kakaibang sinseridad sa kanyang mga mata. Magandang umaga mga bata, bati niya sa amin. Ako si Mang Isko. Pasensya na kung nakialam ako sa inyong taniman, pero natutuwa akong makita na may mga kabataan na nagmamalasakit sa kalikasan. Hindi kami makapaniwala sa aming nakikita. Akala namin na ibahagi lamang siya ng aming imahinasyon, ngunit narito siya, buhay at humihinga. Ang matandang magsasaka na bumalik upang makita ang bunga ng kanyang mga naiwang eksperimento. Habang iniisip ko ang mga susunod naming gagawin, naramdaman ko na parang may bagong kabanata na naman ang bubuksan sa aming kwento. Ano kaya ang maibabahagi ni Mang Isko sa amin? Paano nito mababago ang aming pananaw sa pagtatanim? Sa likod ng lahat ng ito, alam ko na may mas malalim pang dahilan kung bakit siya bumalik. Sa kabila ng kanyang nangiti, dama ko ang bigat ng kanyang mga mata, tila may lihim na nais niyang ibahagi sa amin. Isang lihim na magdadala sa amin sa isang mas malalim na pag-unawa sa aming ginagawang pagtatanim. Sa aming pagkikita, hindi namin alam na ito pala ang simula ng isang bagong yugto sa aming buhay bilang magpinsang nag-aalaga ng pananim. Isang yugto na puno ng mga hindi pa namin nalalaman at mga aral na maaaring magbago sa aming pananaw, hindi lamang sa pagtatanim, kundi pati na rin sa buhay. Sa mga nagdaang buwan, ang buhay namin ni Ate Mila ay umiikot sa maliliit na binhi na itinanim namin sa likod ng bahay. Sa simula, tila walang kapantay na saya ang hatid ng bawat umuusbong na dahon at maliliit na bulaklak. Tuwing umaga, sabik kaming bumabangon upang silipin ang progreso ng aming taniman. Ang mga gulay na itinanim namin ay hindi lamang basta halaman, para silang mga bagong kaibigan na may sariling kwento at pangarap. Ngunit sa kabila ng aming dedikasyon, hindi laging maayos ang naging takbo ng aming maliit na hardin. Dumaan kami sa mga araw na tila walang pag-asa, kung saan ang init ng araw ay nagdulot ng pagkalanta ng mga halaman at ang malakas na ulan ay nagwasak sa aming pinaghirapan. Sa mga panahong iyon, naramdaman ko ang panghihina ng loob ni Ate Mila. Madalas niyang sabihin, bakit kaya ganito? Ginagawa naman natin ang lahat. Subalit sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi kami nagpatinag. Patuloy kaming nag-alaga at nagbantay. Tuwing alas 5 ng umaga ay dinidiligan namin ang lupa. Tinatanggal ang mga damo at sinisiguradong ligtas ang mga halaman mula sa mga peste.
Hindi namin namalayan na ang aming pagod at puyat ay unti-unting nagbunga. Unti-unti nagkaroon ng pagbabago. Ang mga dating lanta at mahihinang halaman ay unti-unting bumalik sa sigla. Hanggang sa isang umaga, nang lumabas kami sa hardin, nagulat kami sa aming nasaksihan. Ang mga puno ng talong na itinanim namin ay nagkaroon ng mga makukulay na bunga. Ang mga kamatis ay naging pulang-pula at ang mga ampalaya ay puno ng laman. Napatigil kami ni Ate Mila sa aming kinatatayuan. Hindi kami makapaniwala na ang aming hardin ay naging masagana. Maya-maya, nagdesisyon kaming magsimula ng mag-ani. Habang tinatanggal ko ang mga bunga ng talong, naramdaman ko ang kakaibang saya sa puso ko. Ang bawat prutas at gulay na hawak ko ay tila may kwentong hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa gitna ng pag-ani, hindi ko mapigilang mapansin ang kakaibang kilos ni Ate Mila. Tila may iniisip siya na hindi niya mabigkas. Ate, ayos ka lang ba? Tanong ko habang abala sa pag-aani ng kamatis. Saglit siyang napahinto at tumingin sa akin. Alam mo, minsan iniisip ko, bakit sa kabila ng lahat ng hirap natin, nagtagumpay pa rin tayo? Parang may ibang dahilan. Napaisip din ako sa sinabi niya. Sa mga kwento ng aming lola, madalas niyang binabanggit ang mga alagang diwata na nagbabantay sa mga taniman, ang mga espiritu ng kalikasan na nagdadala ng kasaganaan sa mga taong may tunay na malasakit sa kanilang kapaligiran. Hindi ko akalain na ang mga kwento niya ay may bahid ng katotohanan. Habang patuloy kaming nag-aani, bigla kong napansin ang isang kakaibang liwanag sa gilid ng aming hardin. Sa una, inisip kong bunga lamang ito ng sinag ng araw, ngunit habang tumatagal, mas lumilinaw ang anyo nito. Para itong hugis ng isang maliit na nilalang kumikislap sa pagitan ng mga dahon ng talong. Ate, tingnan mo yon, bulong ko kay Ate Mila habang itinuturo ang direksyon ng liwanag. Agad niyang tiningnan ang aking tinutukoy. Halos sabay kaming napalunok nang makita ang isang maliit na nilalang na tila lumulutang sa hangin. Ang kanyang anyo ay parang diwata na binabanggit ng aming lola. Makinang ang kanyang mga pakpak at ang kanyang mga mata ay tila puno ng kabutihan. Magandang araw mga bata, ang sabi ng maliit na diwata na ikinagulat namin. Ako si Lira, ang bantay ng inyong hardin. Sa inyong sipag at tiyaga, napukaw ninyo ang aking atensyon. Nais kong magpasalamat sa inyong pagmamahal sa kalikasan. Halos hindi kami makapagsalita sa hiwaga ng aming nasaksihan. Sa kabila ng aming pagkabigla, nagawa kong itanong, Lira, ikaw ba ang dahilan kung bakit naging masagana ang aming ani? Ngumiti ang diwata at tumango, oo, ngunit ang tunay na dahilan ng inyong tagumpay ay ang inyong walang sawang pag-aalaga. Ako'y narito lamang upang palakasin ang inyong pagsisikap. Sa puso ko, naramdaman ko ang kakaibang saya na hindi ko maipaliwanag. Ang diwatang si Lira ay tila nagbigay ng bagong pag-asa sa amin, isang patunay na ang tunay na pagmamahal sa kalikasan ay may gantimpala. Ngunit bago pa man kami makapagtanong pa, unti-unting naglaho si Lira, iniwan ang kanyang mensahe sa aming mga puso. Sa kabila ng lahat, ang aming taniman ay hindi lamang isang simpleng proyekto. Ito'y naging simbolo ng aming pagmamahal at tiyaga. Habang bumabalik kami sa aming pag-ani, hindi ko mapigilang isipin kung ano ang susunod na mangyayari. Ano pa kaya ang mga hiwaga ng kalikasan na naghihintay sa amin? Sa kabila ng saganang ani, alam kong may mga bagong hamon at kwento pang dapat tuklasin. Ang tanong ay, handa ba kaming harapin ang mga ito? Ako si Lian at kasama ang pinsan kong si Marco, nagdesisyon kaming alagaan ang maliit na lupain sa likod ng bahay ng aming lola. Matagal na naming pangarap na makapagpatubo ng mga pananim at makaranas ng ani. Sa paglipas ng mga buwan, natutunan namin ang halaga ng tiyaga at sipag. Natutunan namin ang tamang pag-aalaga sa lupa, kung paano magtanim ng mga binhi
at ang tamang pagpapakain sa mga halaman. Ang aming mga araw ay puno ng pag-aalaga at ang mga gabi ay puno ng mga pangarap. Sa simula, naging mahirap ang lahat. Ang lupa ay tila ayaw makipagtulungan sa amin. May mga pagkakataong ang mga binhi ay hindi tumutubo at may mga araw na tila walang nangyayari. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi kami nagpatinag. Sa halip, nagpatuloy kami sa aming ginagawa. Ang aming determinasyon ay tila walang hangganan sa kabila ng mga kabiguan. Isang umaga, habang abala kami sa pag-aalaga sa aming mga pananim, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sa una, nag-alala kami na baka sirain nito ang aming mga tanim. Ngunit sa halip, ang ulan ay nagdala ng bagong pag-asa. Sa aming pagkamangha, ang tubig ay tila nagbigay ng bagong buhay sa lupa at sa loob lamang ng ilang araw, nagsimula ng tumubo ang mga binhi na matagal naming inalagaan. Ang aming hardin ay naging mas buhay kaysa dati. Habang lumilipas ang mga linggo, mas lalong naging masigla ang aming hardin. Ang mga halaman ay pumuno sa aming maliit na lupa at ang mga kulay, berde ay nagmistulang alon na umaagos sa hangin. Sa wakas, natamo namin ang bunga ng aming pinaghirapan. Ang aming mga tanim ay nagbunga at ang aming mga pangarap ay unti-unting nagkatotoo. Ngunit sa kabila ng aming tagumpay, may nadiskubre kami. Habang naglalakad si Marco sa gilid ng hardin, napansin niya ang isang kakaibang bagay sa lupa. Isang piraso ng lumang papel na tila nabalot ng lupa at ugat. Sa pag-usisa namin, pinulot niya ito at pinagtulungan naming linisin ng dumi. Sa aming pagkamangha, isa itong lumang mapa. Ang mapa ay tila nagpapakita ng isang bahagi ng lugar na hindi namin alam na umiiral. Ang mga marka ay tila nagpapakita ng isang lihim na lugar, isang lugar na tila matagal nang nakalimutan. Nagpasya kaming sundan ang mapa sa aming mga murang isipan. Ang mapa ay tila isang susi sa isang misteryo na matagal nang nakatago. Sa aming paglalakbay, naramdaman namin ang kakaibang damdamin, ang halo ng takot at kasabikan. Ang daan ay puno ng mga hamon, ngunit sa bawat hakbang, kami ay puno ng pag-asa na matuklasan ang lihim na itinatago ng lugar. Sa aming paglalakbay, naramdaman namin ang hangin na dumadaloy sa aming buhok at ang init ng araw sa aming balat. Ang bawat hakbang ay tila nagsasalaysay ng kwento ng aming paglalakbay, isang kwento ng titiyaga, determinasyon at pangarap. Sa wakas, narating namin ang destinasyon na ipinapakita ng mapa, isang lumang kubo na tila matagal nang iniwan. Ang mga dingding nito ay natatakpan ng lumot at ang paligid nito ay puno ng mga halaman na tila sumakop sa lugar. Sa aming pagpasok sa loob, natuklasan namin ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Sa isang sulok ng kubo, mayroong isang lumang kahon na tila matagal nang nakatago. Sa aming pag-usisa, binuksan namin ito. Ang laman nito ay mga lumang dokumento, mga larawan, at isang journal na tila nagsasalaysay ng kwento ng isang tao na matagal nang nawawala. Habang binabasa namin ang journal, natuklasan namin ang kwento ng isang magsasaka na minsang nag-alaga ng pananim sa lugar na iyon, isang magsasaka na nagkaroon ng kahanga-hangang ani, ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, siya ay biglang nawala. Ang kanyang kwento ay puno ng mga misteryo at katanungan. Sa aming pag-unawa sa kanyang kwento, naramdaman namin ang koneksyon sa kanya, ang koneksyon ng mga pangarap at determinasyon. Ngunit sa dulo ng journal, may isang huling tala, isang babala tungkol sa lugar na iyon. Ang sinumang magtangka na ibalik ang ani ng lupa na ito ay haharap sa pagsubok na hindi niya inaasahan. Nabasa namin ang mga salitang ito nang may kaba sa aming dibdib. Ang aming tagumpay ay tila may kapalit na hindi namin inaasahan. Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman namin ang hangin ng pag-asa. Ang pag-asa na sa kabila ng mga pagsubok, kami ay patuloy na magtatagumpay.
Habang lumabas kami ng kubo, naramdaman namin ang bigat ng responsibilidad sa aming mga balikat. Ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa ani, kundi tungkol sa pag-unawa sa halaga ng tiyaga at sipag. Ngunit sa likod ng aming tagumpay, may isang lihim na patuloy na bumabalot sa aming isip. Ano nga ba ang pagsubok na aming haharapin? Ang aming kwento ay tila nagsisimula pa lamang